umaga mga bata! Ngayong araw, talakayin natin ang tungkol sa halagahan ng mga halaman sa tao at kapaligiran. Matapos ang module na ito, inaasahang nasasabi mo ang kahalagahan ng halaman sa mga tao. Nakikilala ang mga bagay na nagmula sa halaman at naiguguhit ang mga bagay na nakukuhang kapaki-pakinabang mula sa halaman para sa mga tao. Pero bago yan, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, tukuyin ang halaman na hindi kabilang sa pangkat. Isulat ito sa kahon. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay kamatis. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay bayabas. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay upo. Pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay akasya. At panghuling bilang, ang tamang sagot ay sunflower. Mahusay mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Pagmasdan ng mga bagay na nasa larawan. Ano-ano ang mga bagay na nasa larawan? Magaling! Ang mga bagay na nasa larawan ay prutas at gulay. Para saan ang mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito ay nagsisilbing pagkain ng mga tao. Ngayong araw, aalamin natin kung ano ang kahalagahan ng halaman sa mga tao. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng mga bagay o halaman sa ating mga tao. Una dyan ay nagsisilbing itong pagkain. Ito ay nagsisilbing pagkain na nagbibigay ng bitamina at sustansya upang tayo ay magkaroon ng malusog na katawan. Ang mga halaman din ay nagsisilbing materyales sa paggawa ng kasuotan. Ito ay maaaring materyales upang gumawa ng mga gawang damit, basahan at bag. Ang mga halaman na maaaring pagkunan nito ay dahon ng pinya at abaka. Ang mga halaman din ay nagsisilbing materyales sa paggawa ng mga kagamitan. Ito ay maaari ding materyales sa paggawa ng kagamitan sa tahanan katulad ng mesa, basket, cabinet at marami pang iba. Ang mga halaman din ay nagsisilbing materyales sa paggawa ng bahay. Ang katawan ng puno ay maaaring pagkunan ng materyales sa paggawa ng bahay. Ang mga punong ito ay maaaring akasya, nara at niyog. Ang mga halaman din ay maaaring pagkunan ng sangkap sa paggawa ng mga gamot. Ginagamit din itong gamot o panglunas sa mga sakit. Ang mga halaman na maaaring gamot sa mga sakit ay oregano, artemisa, sambong at marami pang iba. Ang mga dahon din o halaman ay isa sa mga sangkap o materyales sa pagpapaganda. Ito ay pangunahing materyales sa paggawa ng sabon, pabango at shampoo. Isa din sa kahalagahan ng mga halaman ay na maaari itong pandekorasyon sa tahanan. Ang mga halamang namumulaklak ay ginagamit na pandekorasyon o palamuti sa loob ng tahanan. Ang mga halimbawa nito ay rosas, gumamela, santan, sampagita, at marami pang iba. Ang mga halaman din ay mahalaga sa kabundukan dahil ito ay sumusuporta sa lupa at pumipigil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga halaman din ay nagsisilbing tirahan. Nagsisilbing tirahan sa iba't ibang uri ng nilikha na nabubuhay sa mundo katulad ng mga hayop. At panghuli, ang mga halaman ay pwede nating pagkakitaan. Maaaring maging negosyo ang pagtatanim ng mga halaman, katulad ng pagtatanim ng mga halamang namumulaklak at namumunga.
Ngayon, dumako na tayo nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang oregano at sambong ay nagsisilbing mahusay. Nagsisilbing itong gamot sa mga sakit. Sunod, nara, akasya at niyog. Ito ay nagsisilbing magaling materyales sa paggawa ng bahay. Pangatlo, sampagita at aloe vera. Mahusay. Ito ay nagsisilbing sangkap sa pagpapaganda at pabango. Pang-apat, mga prutas at gulay. Ito ay nagsisilbing pagkain ng mga tao. At panghuli, dahon ng abaka at pinya. Ito ay nagsisilbing mahusay materyales sa paggawa ng kasuotan. Mahusay mga bata. Ngayon, para sa inyong ikalawang gawain, panuto hindi nakakain ang mga bunga at dahon na nanggagaling sa halaman. Ang tamang sagot ay down. Pangatlo, ang nara, akasya at puno ng niyog ay maaaring gamitin na materyales sa pagpapatayo ng bahay. Tandaan, ang mga halaman ay bahagi ng ating kalikasan at pang-araw-araw na pamumuhay na pinagkaloob sa atin ng Poong Maykapal. Ito ay nagsisilbing pagkain, materyales sa paggawa ng tirahan, kagamitan, kasuotan at pagpapaganda. Ginagamit din natin itong panlunas sa ating mga karamdaman. Ito rin ay tumutulong upang maprotekta ng ating kalikasan sa pagkasira katulad ng pagguho ng lupa at pagbaha.
na ito. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam!